dumito tayo, mga bossing. No? Alam ko itong mga sila Cardema talo din to eh, no? Bukod doon sa Duterte Youth, no? Mga bossing na kanilang party list. Alam ko talo din sila eh. Tama ba ako? Talo din sila sa kanilang lugar, mga bossing, no? So ngayon, eto nga, nabasahan sila ni George Garcia, mga bossing. Pakinggan nyo ho oh, pero hindi natin tatapusin to, mga kababayan, kasi masyadong mahaba to. Oh. Representatives including those under the party list. Whereas for the 2025 national and local elections, there are 69,673,653 total registered voters, 57,350,968 votes who actually voted, and 41,950,292 total votes garnered. Ang haba pala nito. No, hindi, ang binabasa po kasi dito, mga kababayan, is yung pagkakasuspende po ng Duterte Youth Party List, mga bossing. Sabi nga nung isa sabi nung isang party list, mga kababayan, ay deserve nila yan. Ano po, eto pa. Basahin natin to. Saan ba to? Tanggalin ko nga to. Matagal kasi yan kay George Garcia, mahaba yan eh. Talo sa kalamba yang mag-asawa na yan. Sabi dito, ikinagagalak ng aming grupo ang ginawang aksyon ng COMELEC na suspendihin ang peking party list sa Kongreso na pinamumunuan ng dating NYC chairman. Mga bossing, eto nga si itsurang hindi na, bulbuli na itsura nito. Tapos ang sinasabi nga ho, mga kababayan, ni minsan, hindi naman sila naging representante ng mga kabataan o ng mga youth. Kaya kumbaga, suspendido, hindi muna ipoproklama. Baka ho, baka ma-disqualify pa yan eh. Di po ba? Mayabang din yan si Cardema. Batid namin ng lahat na wala silang malinaw na representasyon sa Kongreso at nakikita lamang sila sa mga pagdinig kapag ang nakasalang na ay ang kanilang amo at sinasamba. Totoo ho yun, mga bossing, di ba? Nung isang beses nakita, kapatid yata ni Cardema yon, may pumalakpak pa. Sila-sila lang din ho. Mga bossing, pahayag ng founder ng BBM Youth sa pagsuspinde, iyakan mga DDS dito. Iyakan ho ang mga DDS dito, mga kababayan. Bakit to? Kasi, di ba yung nasa ibabaw, akbayan ni Chel Jokno. Sabi ni Remy Orquesa, boss, pansinin mo naman si Hillary Roquita. Kawawa naman. Ano ba sinasabi ni Hillary? Pambansang nanay survivor. Doon sa unang-unang party list, akbayan. 3 ho ang makukuhang posisyon nun. 3 ho ang makukuhang upuan nun sa party list. Sumunod po yung Duterte Youth. No? Yung Duterte Youth, 3 din sana, mga kababayan, ang makukuha nun. Kaya lang, mukhang puspon po. Mukhang di matutuloy. Sa alam ko, doon sa loob ng 10, no? Sa loob ng 10 o sa top 10 ng mga ng mga party list, yun lang po ang nakapasok sa kanila, yung Duterte Youth, no? Duterte Youth. Tapos hindi pa mapapagbigyan maproklama. Cancelled pa, puspon pa. Eto po, pakinggan din natin, mga bossing. Nasaan ba yun? Si George Garcia. Hindi po ba napaka-unfair na magtuloy ng proklamasyon kaagad? Ganun. Ano po bang status ngayon nung kaso ng Duterte Youth? At dun, yung pong isa, ay kapapay lang po kasi nung isa, pero minakita yung mismong May mga reklamo ho sa kanila, mga kababayan. division na mukhang may merit. Yung mukha lang, hindi pa po yan subject kasi kakailanganin may sagot eh. Pero yung pong binanggit nyo na party list, 2019 pa po kasi yon yung isang case. Tapos may pangalawang kaso pa muli na na-i-file. Baka sasabihin na naman po nung mga vloggers, no? Ng mga DDS. Nako, eto na talaga sinisikil
ang mga sumusuporta sa Duterte. Sinisikil ng gobyernong ito ang mga DDS. O yan, di ba? Ang tagal nang may reklamo. Sabi ni Bernardo Pinera, tingog ni Romualdez, boss, 3 seats din. O yun nga di ba? Naku, ayan, habang nagla-live tayo, may nagpadala ng super thanks. Si Myra, hindi ko na nabasa. Sa ibang video, 3 akbayan, 3 din sana ang Duterte Youth, 3 yung sa Tingog Party List. Sana, kaya lang postpone. Mga DDS, baka sabihin nyo na naman na etong nangyari pag-postpone sa Duterte Youth ay sinisikil kayo ng gobyerno. Doon sa pangalawang case na yon. And therefore, para sa inyong kaalaman ay meron na pong umiikot na resolution patungkol dyan. So, ibig sabihin, kung may ganun po, hindi pa ba napaka-unfair na magtuloy ng proklamasyon kaagad? Ganun pinag-aaralan pa talaga yung merito at hindi naman natin pwedeng madaliin yung mismong mga may hawak at yung nag-review niyan na mga miyembro habang tapos magpoproklama ka na. So mas maganda po yun. Ginawa na po namin dati yon na nadidelay yung proclamation para lang masettle yung intra-party dispute, masettle yung issue ng disqualification or cancellation nila, o kaya masettle sino ba talaga may-ari ng party list. Ginagawa po talaga natin yan. In fact, mayroong isang kaso, kung natatandaan yung Anwaray versus Comelec. Yung sa Anwaray case naman, matagal na silang accredited, pero nagkaroon ng... Sabi ni Alan Duran, lantara naman ang sinasabi nila na Duterte Youth dahil sa name pa lang party list Duterte na ang nakalagay. Dapat talagang tanggalin ng Comelec. Desisyon ng Comelec na i-cancel ang kanilang accreditation at yun ang naging dahilan kung bakit umangat yung Akbayan Party List doon sa pagkaka-discredit ng Anwaray. Ito po yung affirm ng Korte Suprema. So talaga po nangyayari yung mga ganyang klase na hindi mo na napoproklama. Ang di ba? Meron due process, merong sinusunod na batas. Hindi yung, wala yan. Kasi supporter ng mga Duterte yan, kaya ganyan ang ginawa. Sabi ni Perold Ray, Micaelo, Regencia, political harassment na naman daw yan, Sir Mark. Hindi, ayan pinapaliwanag ng Comelec chairman. Di po ba, Tinabi? Ginger Cat, Duterte Youth Party List, kailangan ng tanggalin. Matatanggal, madidisqualify pa yata. Classic example dyan lagi, yung yung Senior Citizens Party List, na lagi na lang din dati ng mga nakakaraan hindi nakakapagproklama ng maaga at hindi umaabot kaagad sa eksaktong panahon ng proclamation, but which eventually, later on, ay napoproklama rin naman po. Hindi, tsaka yung sa nakikita natin, yung sila Cardema, hindi naman masyadong mga lumilitaw yan. Pagka yung may mga nasasabit na lang ang dating Pangulo, nasasabit na lang, yung mga gano'n na lang, saka mga nagpapakita yan. Wala din tulong sa bayan yan, mga kababayan, mga boss, chief, sir. Ang ginawa lang niyan, chumutsu, sumunod, sa dating Pangulo. Parang Robin Padilla. Di ba? Yung laging sinasabi ni Robin Padilla, yung sinabi ni Robin Padilla doon sa Senado, na kung sabihin lang po ng boss ko, na iko-contempt kita kinontempt na kita Di po ba? Kababayan, ganyan lang ho yung mga yan. Kaya kailangan mawala yan. Sa gobyerno ng Pilipinas. Wala po yan. Dagdag pasweldo lang ho yan. Sabi ni Albert Borbe, kami nga taga-Kalamba, hindi namin kilala yan. Hindi din nila ibinoto. Talo, mga bossing. Paano ngayon sasabihin na palakas ng palakas ang mga DDS at pahina ng pahina po ang gobyerno ng Pilipinas? Samantalang ito lahat po ng congressman na sumuporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte ay mga nanalo po. 87%, 86% mga nanalo po. Paano nilang sasabihin na kaya natalo yung ibang alyansa dahil sa impeachment? Gusto ng mamamayang Pilipino yung impeachment. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.